Yun po mga ka-agri, after po ng pagkuha natin sa fermentation po, kuhan po muna natin, pinastay po rin po natin sa naka-ambient temperature po. Nasa loob lang po siya ng nasa bilao lang po siya. And then after 24 hours po, yun po natin inilagay sa solar dryer po, dito sa maliit na solar dryer na to. So ang purpose po kasi po, after po kasi ng fermentation period niya, mataas po talaga yung acidity niya. So yung bahaw niya po is maasim po talaga. So kahapon po napaka-asim pa po ng bahaw nito, but right now wala na pong asim. Hindi na po siya maasim ang kanyang bahaw po. Parang kuwan na po siya, medyo ang amoy niya is parang kuwan na lang yung kung ihahantulad ko po na sa nilaga po na mani. Ganyan na lang po siya. So dahan-dahan po makukuha po yung acidity niya, no. So sineparate ko po ito kasi ito po is ito po yung white beans at ito po yung ordinary natin na kakao na natanim noong una pa. So makikita nyo po may differences po talaga, like sa size ng beans po, malalaki po ito compare po sa white beans. Medyo maliliit po pero round bean naman po yan. So ito po yung nila difference. That's why sineparate ko po ito para kung ipaprocess po, mas makita natin yung difference niya in terms of flavor, aroma, no. So ayan po. So medyo maganda yung panahon ngayon kasi hindi talaga sobrang init, so which is favorable po sa atin na beans sa intermittent drying po, no. So dapat po dahan-dahan ang pagpakuan sa kanya po, pagpa-dry, no, kasi para po hindi po ma-shock ang ating beans, na ma-dry up agad siya ng kuwan po, ng mabilisan. Dapat po dahan-dahan para po ma-absorb po lahat at madahan-dahan po ma-evaporate po yung mga acid po na nasa beans natin. So kahapon po ito napaka-acid po ng baho niya, pero right now po na lighter na po, wala na po kung makuha na baho po ng suka or acid. So ayan po. Ayan. So yun naman po mga ka-agri at maraming salamat po.